puti. Iyon ang unang nakita niya, isang nakakasilaw, walang katapusang kaputian. Ang kisame ay puti, ang mga dingding ay puti, ang kumot na nakabalot sa kanyang katawan ay puti, at ang takot na gumapang sa kanyang dibdib ay kasing puti at kasing lamig ng yelo. Nasaan ako? Sinubukan niyang bumangon, ngunit isang matalim na kirot sa kanyang ulo ang pumigil sa kanya. Napahawak siya sa kanyang sentido, may benda. Sinubukan niyang magsalita, ngunit ang kanyang lalamunan ay tuyong-tuyo. At sinubukan niyang alalahanin, ngunit wala. Isang malawak na kawalan, isang blankong pahina. Ang tanging alam niya ay ang tibok ng kanyang puso. Isang mabilis at takot na tibok na nagsasabing, may mali dito. Sino ako? Bumukas ang pinto. Isang lalaki ang pumasok. Matangkad, maganda ang tindig. Ngunit ang mukha nito ay pagod at ang mga mata ay namumula na para bang ilang araw na itong hindi natutulog o ilang araw nang umiiyak. Nang makita siya nitong gising, isang ekspresyon ng hindi makapaniwalang saya at ginhawa ang dumaan sa mukha nito. Mahal, ang boses nito ay malalim at bahagyang paos. Lumapit ito sa kanya. Bawat hakbang nito ay puno ng pag-iingat na parabang natatakot itong baka isa lang siyang panaginip. Diana, gising ka na. Diana? Yun ba ang pangalan ko? Ang pangalan ay parang damit na hindi sa kanya. Hindi ito kasya. Umupo ang lalaki sa gilid ng kama at hinawakan ang kanyang kamay. Ang init ng kamay nito ay dumampi sa kanyang malamig na balat. Ang una ng reaksyon niya ay ang bawiin ito. Ang katawan niya ay sumisigaw. Huwag, estranghero. Sino ka? Iyon ang mga unang salitang lumabas sa kanyang bibig. Nakita niya ang sakit na ang bawat kilometro na tinatakbo ng sasakyan palayo sa ospital ay parang isang kilometrong paglayo mula sa babaeng minahal ni Gabriel de Villa. Nasa tabi niya ito sa passenger seat, ngunit parang 1,000 milya ang distansya sa pagitan nila. Tahimik lang itong nakatingin nun sa labas ng bintana. Ang refleksyon sa salamin ay nagpapakita ng isang mukhang blanko at puno ng pagkalito. Wala na ang mga ngiti, wala na ang mga pamilyar na sulyap. Ang babaeng nasa tabi niya ngayon ay si Diana sa itsura, ngunit isang estranghero sa kaluluwa. Malapit na tayo, mahinang sabi ni Gabo. Sinusubukang basagin ang mabigat na katahimikan. Isang bahagyang tango lang ang isinagot nito, hindi pa rin lumilingon. Nang pumasok sila sa malaking tarangkahan ng kanilang bahay, isang bahay na puno ng mga alaala nilang dalawa, mas lalong naramdaman ni Gabo ang sakit. Naalala niya noong unang beses niyang dinala si Diana dito pagkatapos ng kanilang kasal. Ang tawa nito ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok. Ngayon, pagbaba ni Diana ng sasakyan, nakita niya ang takot sa mga mata nito habang tinitingnan ang bawat sulok na para bang isang hayop na naligaw sa isang hindi pamilyar na gubat. Ito, ito ang bahay natin? Tanong nito. Oo, mahal, sagot ni Gabo. At ang salitang mahal ay parang isang kasinungalingan sa pandinig nilang dalawa. Dinala niya ito sa loob. Ipinakita niya ang sala, ang kusina, ang hardin kung saan nila madalas pinapanood si Leo na maglaro. Sa bawat lugar na kanilang dinadaanan, umaasa si Gabo na may isang bagay, isang amoy, isang larawan, isang piraso ng muebles na magpapaalala dito, ngunit wala. Ang mga mata nito ay nanatiling blangko. Pag-akyat nila sa ikalawang palapag, huminto sila sa tapat ng isang pinto, ang kanilang kuwarto. Ito ang kuwarto natin, sabi ni Gabo.
Binubuksan ang pinto. Sa loob naroon ang lahat ng alaala nila. Ang malaking kama kung saan sila natutulog gabi-gabi. Ang litrato ng kanilang kasal sa ibabaw ng mesa. Ang paboritong libro ni Diana na nakapatong pa rin sa nightstand. Ngunit si Diana ay hindi pumasok. Nakatayo lang ito sa may pinto. May iba pa bang kwarto? Parang isang punyal na itinarak sa puso ni Gabo ang tanong na iyon. Tumango siya, pilit nang ngumingiti. Oo, syempre, ang guest room sa dulo ng pasilyo. Habang inaayos ni Diana ang ilang gamit na dala nito mula sa ospital sa loob ng guest room, dumating ang isang sasakyan. Ang nakababatang kapatid ni Gabo, si Sophia. Pagpasok pa lang nito sa pinto, agad nitong niyakap si Diana. Ate, buti naman ligtas ka. Sobra kaming nag-alala sa'yo. Sabi ni Sofia, ang boses ay puno ng pag-aalala. Bahagyang nagulat si Diana sa biglaang yakap, ngunit hindi ito pumalag. Siya si Sofia, kapatid ko, paliwanag ni Gabo. Naalala mo ba ako, ate? Tanong ni Sofia. Umiling si Diana, isang malungkot na nangiti ang gumuhit sa mukha ni Sofia. Okay lang, ang importante, nandito ka na. Magkukwentuhan tayo lagi para bumalik lahat. Kukuha lang ako ng tubig. Sabi ni Gabo, masaya na may ibang taong kayang kausapin si Diana ng walang takot. Pag-alis ni Gabo papuntang kusina, hinawakan ni Sofia ang kamay ni Diana. Lumapit ito at bumulong. Pasensya ka na kay kuya, ha? Minsan, medyo intense siya, lalo na kapag nag-aaway kayo. Ang mga salitang iyon, kahit pabulong, ay may bigat. Bago pa man makapagtanong si Diana, bumalik na si Gabo, may dalang isang baso ng tubig. Okay lang ba kayo dito? Tanong ni Gabo. Napansin ang biglang pagbabago sa hangin. O naman kuya, mabilis na sagot ni Sofia, ngumiti ng napakatamis. Nang gabing iyon, pagkatapos ng isang tahimik na hapunan, sinubukan ni Gabo na gumawa ng isang maliit na hakbang. Habang naglalakad sila sa pasilyo, sinubukan niyang hawakan ang kamay ni Diana. Ngunit sa isang iglap, binawi ito ni Diana na parabang napaso. Nag-iwas ito ng tingin at pumasok sa kanyang kuwarto, isinara ang pinto, iniwan si Gabo na nakatayo sa labas, mag-isa, hawak ang hangin. Kinabukasan, sinubukang libangin ni Diana ang sarili. Nakita niya ang isang makapal na photo album sa sala. Umupo siya at sinimulang buklatin ito. Mga litrato niya kasama si Gabo, kasama si Leo. Mga ngiting hindi niya matandaan. Isang buhay na parang hindi sa kanya. Huminto siya sa isang pahina. Isang litrato niya noong mas bata pa siya, mas payat, at may ibang gupit ng buhok. Masayang-masaya siyang nakatingin sa kamera at katabi niya, nakangiti rin, ay isang lalaking hindi si Gabo. Ang buhok nito ay medyo mahaba at may hikaw ito sa isang tenga. Mukha itong rebelde, mukhang masaya, mukhang malaya. Si Adrian, ang great love niya. Isinara ni Diana ang album. Isang kakaibang kirot ang naramdaman niya. Isang pangungulila para sa isang buhay na hindi niya matandaan, para sa isang pag-ibig na tila mas totoo kaysa sa pilit na pag-aalaga na natatanggap niya ngayon. Sa mga sumunod na araw, sinubukan niyang gampanan ang isang papel na hindi para sa kanya. Ang papel ng pagiging isang ina. Mommy, can you read this for me? Tanong ni Leo isang hapon, inaabot sa kanya ang isang picture book. Kinuha ito ni Dina at pinaupo ang bata sa kanyang kandungan. Ang maliit na katawan ni Leo ay mainit at mabigat.
Dapat ay may maramdaman siyang pagmamahal, isang koneksyon. Pero wala. Pakiramdam niya ay karga niya ang anak ng ibang tao. Okay, sabi niya, ang boses ay walang sigla. The little turtle who lost his way. Nagsimula siyang magbasa. Ang mga salita ay lumalabas lang sa kanyang bibig. Walang emosyon. Ang kanyang isip ay nasa ibang lugar. Sa litrato sa album, sa lalaking may hikaw. Mommy, your voice is sad. Biglang sabi ni Leo tumitingala sa kanya. Natigilan si Diana. Hindi anak, pagod lang si Mommy. Ngunit alam niyang nagsisinungaling siya. Maya-maya, para makuha ang atensyon niya, kinuha ni Leo ang baso ng tubig sa mesang katabi nila. Look, Mommy, I'm a waiter, sabi nito. Sinusubukang balansehin ang baso. Leo, be careful. Ngunit huli na. Nadulas ang baso sa kamay ng bata. Ang malamig na tubig ay tumapon sa damit ni Diana. Ano ka ba? Ang sigaw ay lumabas sa kanyang bibig bago pa niya ito mapigilan. Isang sigaw na hindi niya inaasahan. Matinis, galit at walang pasensya. Nanlaki ang mga mata ni Leo. Ang kaninang masayang muka ay napalitan ng takot. Ang mga labi nito ay nagsimulang manginig. At ilang sandali lang, isang malakas na iyak ang umalingaw-ngaw sa buong sala. Natulala si Diana sa sarili niyang reaksyon. Bakit niya sinigawan ng bata? Isa lang itong aksidente. Isa lang siyang bata. Isang pakiramdam ng matinding pagkakasala ang biglang bumalot sa kanya. Leo, anong nangyari? Ang boses ni Gabo. Pumasok ito sa sala at nang makita ang umiiyak na anak at ang basang damit ni Diana, agad nitong naintindihan. Binuhat nito si Leo at niyakap ng mahigpit. Shh! Tahan na, anak. It was just an accident. Sabi ni Gabo, hinahaplos ang likod ng bata. Tumingin si Gabo kay Diana. Walang galit sa mga mata nito. Ngunit mayroon isang bagay na mas masakit pa. Isang malalim na kalungkutan. Isang tingin na nagsasabing, hindi Ang tingin na iyon mula kay Gabo ay mas masakit pa sa kahit anong sigaw. Tinalikuran sila ni Diana at mabilis na umakyat sa kanyang kwarto. Dala-dala ang isang bigat sa kanyang dibdib na hindi niya maintindihan. Isinara niya ang pinto at sumandal dito, pinakikinggan ang unti-unting paghina ng iyak ni Leo sa ibaba. Anong klasing ina ang sumisigaw sa sarili niyang anak dahil lang sa natapong tubig? Hindi. Hindi niya anak yon. Hindi niya maramdaman. Ang babaeng nasa mga litrato, ang babaeng tinatawag na mommy ay ibang tao. Isang estrangherang gumagamit ng kanyang mukha. Nang gabing iyon, kumatok si Gabo sa kanyang pinto. Hindi niya ito pinagbuksan. Diana, mag-usap tayo, sabi nito mula sa labas. Wala tayong dapat pag-usapan, sagot niya. Alam kong nahihirapan ka, alam kong nalilito ka, pero nandito lang ako, nandito lang kami ni Leo. Katahimikan, narinig niya ang malalim na buntong hininga nito na sinundan ng mga papalayong yapak. Naiwan siyang mag-isa sa dilim kasama ang kanyang konsensya at ang blanko niyang isipan. Kinabukasan, sinubukan niyang iwasan si Gabo, ngunit si Gabo ay tila mas determinado. May bisita ka, sabi nito pagkatapos ng almusal. Sino? Isang kaibigan, sagot nito. Sana, sana makatulong siya. Ilang sandali pa, isang babae ang pumasok sa kanilang sala. Matangkad ito, may maikling buhok at nakasuot ng leather jacket. Maganda ito sa isang paraang hindi pangkaraniwan. Mayroon itong isang klase
ng kumpiyansa na tila kayang harapin ang kahit ano. Ngumiti ang babae sa kanya. Diana, ang tagal nating hindi nagkita. Tinitigan lang siya ni Diana. Walang kislap ng pagkakakilala. Ako to? Sabi ng babae, bahagyang natawa. Si Andrea? Andrea? Ulit ni Diana. Si Adrian! Pagtatama ni Gabo na nakatayo sa gilid. Siya si Adrian. Dati, nanlaki ang mga mata ni Diana. Tinitigan niya ang babae. Ang panga, ang mga mata, ang ngiti. Siya nga, ang lalaki sa litrato. Ang kanyang great love. Ngayon, isa ng babae. Nagpa-sex change ako 2 years ago, paliwanag ni Andrea na para bang sinasabi lang na nagpagupit siya ng buhok. Long story, maybe some other time. Naupo sila. Sinubukan ni Andrea na magkwento tungkol sa mga kalokohan nila noong college, tungkol sa kanilang pag-travel sa iba't ibang probinsya. Ngunit para kay Diana, para lang siyang nakikinig sa kwento ng buhay ng ibang tao. Naaalala mo ba yung umakyat tayo sa tuktok ng isang bundok para lang panoorin ang sunrise, tapos naubusan tayo ng tubig pababa? Tawa ni Andrea. Umiling si Diana. O yung nagpanggap tayong mag-asawa para makakuha ng discount sa isang resort? Umiling ulit si Diana. Ang bawat kwento ay parang isang patunay kung gaano kalayo ang kasalukuyan niyang buhay sa dati. Ang Diana na iyon ay malaya, matapang, mapusok. Ang Diana ngayon ay isang bilanggo. Nang magpaalam na si Andrea, sinamahan ito ni Gabo sa labas. Mula sa bintana, pinanood sila ni Diana. Nag-uusap sila, tumatawa. May isang sandali na hinawakan ni Andrea ang braso ni Gabo habang tumatawa at hindi ito umiwas. Isang kilos na pamilyar. Isang kilos ng 2 taong matagal nang magkakilala at komportable sa isa't isa. Isang kakaibang damdamin ang gumapang sa puso ni Diana. Isang damdaming hindi niya dapat maramdaman para sa isang lalaking estranghero sa kanya. Pagseselos. Nang gabing iyon, habang tulog na si Gabo, dahan-dahang pumasok si Diana sa opisina nito. Kinuha niya ang cellphone nito na naka-charge sa mesa. Hinanap niya ang pangalang Andrea sa contacts. Nakita niya at sa ilalim nito ang numero. Kinopya niya ito. Bumalik siya sa kanyang kwarto. Gamit ang sarili niyang telepono, nag-type siya ng isang maikling mensahe. Ang mga daliri niya ay nanginginig. Kailangan nating mag-usap tungkol sa amin ni Gabo. Yung totoo, kinabukasan maaga pa lang ay nag-text na pabalik si Andrea. Sige, saan at kailan? Nagkita sila sa isang maliit na coffee shop sa kabilang bayan. Isang lugar kung saan sigurado si Diana na walang makakakilala sa kanila. Pagdating niya, nandoon na si Andrea, umiinom ng itim na kape. Akala ko'y hindi ka nasisipot, sabi ni Andrea, ngumiti. Kailangan ko ng mga sagot. Diretso sa puntong sabi ni Diana. Tungkol saan? Tungkol sa akin. Sa kung sino ako dati, sabi ni Diana. At tungkol sa inyo ni Gabo. Sumandal si Andrea sa kanyang upuan. Simple lang, Diana, ikaw at ako, para tayong apoy at gasolina. Masaya, magulo, mapuso. Pero alam nating pareho na hanggang doon lang yun. Ikaw gusto mo ng pamilya, ng isang tahimik na buhay. Ako gusto kong hanapin ang sarili ko. At natagpuan ko na nga. Tumingin si Andrea sa malayo. Si Gabo, mabait siyang tao, Diana. Mahal na mahal ka niya.
Siya ang lahat ng bagay na hindi ko kayang ibigay sa'yo. Ang mga salita ni Andrea ay sinsero. Ngunit imbes na mapanatag, mas lalong naguluhan si Diana. Kung ganoon kamahal ni Gabo si Diana dati, bakit ang tanging nararamdaman niya mula sa mga pira-pirasong alaala ay galit? Pag-uwi niya sa bahay, nadatnan niya si Sofia sa kusina naghahanda ng merienda. Ate, saan ka galing? Tanong nito, ang ngiti ay kasing tamis ng cake na hinihiwa nito. Naglakad-lakad lang, pagsisinungaling ni Diana. Okay ka lang ba, ate? Mukha kang problemado. Sabi ni Sofia, iniabot sa kanya ang isang platito ng cake. Alam mo, kung may gumugulo sa isip mo, pwede mong sabihin sa akin, lalo na kung tungkol kay kuya. Umupo si Diana. Ito na siguro ang pagkakataon. Sofia, totoo ba? Totoo bang masaya kami ni Gabo bago ang aksidente? Nawala ang ngiti sa mukha ni Sofia. Napalitan ito ng isang malungkot na ekspresyon. Ate, ayokong magsinungaling sa'yo. Oo, may mga masasayang araw, pero may mga araw din na hindi. Bago ang aksidente, lagi kayong nag-aaway. Tungkol saan, nag-atubili si Sophia na para bang ayaw niyang sabihin. Ate, alam kong mahirap tong tanggapin, lalo na't wala kang maalala. Pero, nakita ko mismo si kuya na may kasamang ibang babae noon. Ang mga salitang iyon ay parang isang kidlat na tumama sa blangkong isipan ni Diana, isang babae. Biglang isang imahe ang pumasok sa kanyang isip. Hindi malinaw, parang isang lumang pelikula. Nakita niya ang sarili niya umiiyak. Hawak ang cellphone sa cellphone ni Gabo. Sa screen ng cellphone may isang text message. Hindi niya mabasa ang mga salita pero nakita niya ang pangalan ng nagpadala. Isang pangalan ng babae. Nakikita mo? Sabi ni Sofia na para bang nabasa niya ang isip nito. Bumabalik na sila, ang mga alaalang pilit mong itinatago. Nang gabing iyon, hindi na nakatiis si Diana. Hinintay niyang pumasok si Gabo sa opisina nito. Sumunod siya. Kailangan nating mag-usap, sabi niya. Napalingon si Gabo, nagulat. Tungkol saan? Tungkol sa babae mo. Sabi ni Diana, ang bawat salita ay may bigat. Nakita niya ang gulat at pagkalito sa mukha ni Gabo. Anong, anong babae ang sinasabi mo? Huwag ka nang magkunwari, Gabo. Naaalala ko ang sakit, ang galit. Diana, hindi ko alam ang sinasabi mo. Sabi ni Gabo, lumalapit sa kanya. Wala akong ibang babae. Ikaw lang. Sinungaling! Magtiwala ka sa akin, please. Pagmamakaawa ni Gabo, sinusubukang hawakan ang kanyang mga kamay. Itinulak siya ni Diana palayo. Ang galit mula sa kanyang alaala at ang mga salita ni Sofia ay nagsanib, naging isang hindi mapigilang apoy. Paano ako magtitiwala sa isang estranghero? Sigaw niya. Sa sobrang galit, kinuha niya ang nag-iisang bagay na malapit sa kanya. Ang wedding picture nilang dalawa na nasa ibabaw ng mesa. At ibinato ito sa sahig. Nabasag ang salamin. Ang perpektong ngiti sa litrato ay nabiyak sa gitna. Ang tunog ng nabasag na salamin ay umalingaw sa tahimik na gabi. Sinira ang anumang manipis na hibla ng pag-asa na natitira pa kay Gabo. Nakatitig lang siya sa nabiyak na litrato sa sahig. Pagkatapos ay kay Diana na ngayon ay humihingal sa galit at sakit. Kung iyan ang gusto mong paniwalaan, Diana. Sige, sabi ni Gabo.
Ang boses ay puno ng pagkatalo. Pero hindi yan ang totoo. Tumalikod na ito at lumabas ng opisina. Iniwan si Diana na mag-isa kasama ang mga basag na piraso ng isang buhay na hindi niya matandaan. Kinabukasan ang bahay ay naging isang malamig na kaharian ng katahimikan. Hindi na siya kinakausap ni Gabo. Tinutulungan pa rin siya nito, inaasikaso, ngunit mayroon ng isang pader ng yelo sa pagitan nila. Alam ni Diana na hindi na niya kayang manatili pa. Ang bawat sulok ng bahay ay isang paalala ng isang kasinungalingan. Kailangan na niyang umalis. Nag-impake siya ng isang maliit na bag. Hindi na niya kinuha ang mga damit na binili para sa kanya ni Gabo. Ang kinuha lang niya ay ang mga damit na suot niya nang magising siya sa ospital. Iyon lang ang sa kanya. Bago siya umalis, may isang tao pa siyang kailangang kausapin. Isang taong makakapagbigay sa kanya ng huling kasagutan. Si Andrea. Nagkita sila sa parehong coffee shop. Pagdating ni Diana, dala na niya ang kanyang bag. "Aalis ka na?" Agad na tanong ni Andrea, napansin ang bagahe. Tumango si Diana. "Hindi ko na kaya, masyadong masakit." Masakit ang alin? Ang katotohanan o ang kasinungalingan? Hindi ko na alam, pag-amin ni Diana. Pero bago ako tuluyang umalis, may isa lang akong tanong at kailangan ko ng tapat na sagot. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Andrea. "Kilala mo ba kung sino ang babae ni Gabo?" Huminga ng malalim si Andrea. Tumingin ito sa labas ng bintana na para bang nag-iisip ng malalim. Pagkatapos ng ilang sandali, humarap ito ulit kay Diana na ang mukha ay seryoso. "Oo, kilala ko," sabi ni Andrea. Naramdaman ni Diana ang paninikip ng kanyang dibdib. Totoo nga. "Sino siya?" "Diana," sabi ni Andrea. Ang boses ay malumanay. "Yung babaeng pinagsiselosan mo, yung babaeng dahilan ng pinakamalaki kininyong away ni Gabo bago ang aksidente." Huminto ito. "Ako yun," napatanga si Diana. "Ah, ano? Pero babae ka na ngayon." "Oo, pero noon hindi pa," sabi ni Andrea. "Noong si Adrian pa ako." Naguluhan si Diana. "Hindi ko maintindihan." "Diana, may pinagdadaanan akong mahirap na sitwasyon noon," paliwanag ni Andrea. "Kailangan ko ng tulong. Si Gabo, bilang isang mabuting kaibigan, ay tinulungan ako. Palihim. Dahil alam niyang hindi mo pa ako tanggap noon, alam niyang magagalit ka. Pero ang text, nakita ko sa alaala ko, isang pangalan ng babae." "Ako rin yun," malungkot na ngiting sabi ni Andrea. "Sinimulan ko ng gamitin ang pangalang Andrea sa mga kaibigan ko noon bago pa ako tuluyang nag-out. Nahuli mo ang text, nagselos ka, inisip mong may babae siya. Pero ang totoo, isang kaibigan lang ang tinutulungan niya. Isang kaibigang nalilito at takot." Ang buong mundo ni Diana ay gumuho sa pangalawang pagkakataon. Ang galit niya, ang sakit, ang mga alaala ng pagtataksil, lahat ay totoo. Pero ang dahilan ay isang malaking pagkakamali. Ang kasalanan ay hindi kay Gabo. Ang kasalanan ay sa kanya. "Oh my God," bulong ni Diana, napahawak sa kanyang bibig. "Si Sofia! Nagsinungaling siya." Dali-dali niyang kinuha ang kanyang cellphone para tawagan si Gabo, para humingi ng tawad, para ipaliwanag ang lahat. Ngunit hindi ito sumasagot. Biglang, may isang text message na pumasok.
mula kay Sofia. "Nasaan ka, ate?" "Nag-aalala na si kuya. Umuwi ka na, may sasabihin siya sa'yo tungkol sa aksidente." May mali. Iyon ang unang naramdaman ni Gabriel pagpasok niya sa bahay. Ang katahimikan. Isang katahimikang mas mabigat, mas malungkot kaysa sa mga nakaraang araw. Wala ang presensya ni Diana. Umakyat siya sa ikalawang palapag. Kumatok siya sa pinto ng guest room. Walang sumagot. "Diana?" Binuksan niya ang pinto. Maayos ang kama, nakatupi ang kumot, at ang aparador. Bukas ito ng bahagya. At sa loob, wala na. Wala na ang iilang damit ni Diana. Ang tanging naiwan ay ang amoy ni Diana na naiiwan pa rin sa hangin at isang damit na nalaglag sa sahig. Umalis na siya. Isang matinding takot ang biglang kumapit sa puso ni Gabo. Isang takot na mas malala pa sa takot na naramdaman niya noong makita niya itong nakahandusay sa kalsada pagkatapos ng aksidente. Dahil noon, alam niyang babalik ito. Ngayon, hindi na siya sigurado. Dali-dali siyang bumaba. Nadatnan niya si Sofia sa sala, kalmadong nagbabasa ng isang magazine. "Nasaan si Diana?" tanong niya. Ang boses ay puno ng panik. Nag-angat ng tingin si Sofia. Ang muka ay puno ng pekeng pagkagulat. "Ha? Hindi ko alam, kuya. Akala ko magkasama kayo? Huwag mo akong lokohin, Sofia. Alam kong may alam ka." "Kuya, anong problema? Bakit ka sumisigaw?" Sabi ni Sofia, tumatayo na para bang siya ang biktima. "Wala akong alam. Baka kailangan lang niya ng panahon. Baka kailangan niyang mapag-isa." Ang mga salita nito ay kalmado, ngunit para kay Gabo, ang mga ito ay parang gasolinang ibinuhos sa apoy ng kanyang pag-aalala. Biglang isang malakas na patak ng ulan ang tumama sa bintana, sinundan pa ng isa at isa pa. Hanggang sa ang mahinang ambon ay naging isang malakas na buhos ng ulan. Ang tunog ng ulan, parang isang switch na pinindot sa kanyang isipan. Bigla, bumalik ang lahat. Ang gabi ng aksidente. Umuulan din ng ganoon kalakas. Ang tunog ng windshield wipers na hirap na hirap. Ang madilim na kalsada at ang mga sigaw sa loob ng kotse. Ang mga sigaw nila. "Hindi ka na nagbago, Diana. Masyado kang selosa. Kailan mo ba ako pagkakatiwalaan?" Ang mga salita niya, ang masasakit na salita na binitiwan niya. Naalala niya ang mga luha sa mga mata ni Diana habang nagmamaneho ito, ang panginginig ng mga kakamay nito, ang paghigpit ng kanyang hawak sa manibela. Naalala niya ang huli niyang sinabi bago sila mawalan ng kontrol sa sasakyan. "Sana hindi na lang kita nakilala." "Hindi," bulong ni Gabo sa sarili na pahawak sa kanyang ulo. "Kuya, okay ka lang?" tanong ni Sofia. Hindi na niya ito pinansin. Kinuha niya ang susi ng kanyang kotse sa mesa at tumakbo papalabas sa ulan. "Saan ka pupunta?" sigaw ni Sofia. "Hahanapin ko ang asawa ko." Pumasok siya sa kotse at pinaharurot ito. Ang mga gulong ay umikit sa basang kalsada. Ang kanyang puso ay kumakarera, kasabay ng malakas na buhos ng ulan. Ang isip niya ay paulit-ulit na sinisigaw ang isang pangungusap. Kasalanan ko lahat." Kung hindi niya sinabi ang mga salitang iyon, kung naging mas maunawain lang siya, kung pinakinggan niya lang ito, hindi sana sila na aksidente. Hindi sana nawala ang mga alaala nito. Hindi sana siya titingnan nito na parang isang estranghero. Habang nagmamaneho siya sa madilim at basang kalsada, walang partikular na destinasyon,
Tanging ang desperadong pagdaasang makita ito, isang anino ang nahagip ng kanyang mga ilaw sa di kalayuan. Isang taong naglalakad sa gilid ng kalsada, walang payong, basang-basa. Dahan-dahan niyang itinabi ang sasakyan. Isang pamilyar na anino, ang buhok, ang tindig. Si Diana. Marahas niyang inapakan ang preno, huminto ang sasakyan. Sa paghinto niya, dahan-dahang lumingon si Diana. Ang mukha nito ay isang maskara ng kalungkutan, basang-basa ng ulan at ng mga luhang hindi na niya masabi kung alin ang alin. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo sa gitna ng unos. Hindi na nag-isip si Gabo. Binuksan niya ang pinto. Humakbang siya palabas ng kotse. Ang bawat patak ng ulan na tumatama sa balat ni Gabo ay parang isang karayom na malamig. Ngunit hindi niya ito naramdaman. Ang tanging nakikita niya ay si Diana, nakatayo sa gitna ng kalsada. Ang anino nito ay nanginginig sa ilalim ng liwanag mula sa kanyang sasakyan. Naglakad siya palapit. Bawat hakbang ay mabigat na parabang lumalakad siya sa kumunoy. Huminto siya sa harap nito. Ang kanilang mga damit ay parehong basa na. Ang kanilang mga mukha ay parehong dinadaluyan ng tubig ulan. Diana, sabi ni Gabo, ang boses ay halos hindi marinig sa lakas ng ulan. Gabo, sagot nito. Tumingin si Diana sa kanya, ang mga mata ay puno ng isang emosyong hindi niya inaasahan. Pagsisisi. Patawad, bulong ni Diana. Patawarin mo ako, nalaman ko na ang lahat, ang tungkol kay Adrian, kay Andrea, nagkamali ako ng hinala. Patawad. Sa bawat salitang patawad na binibitiwan nito, mas lalong bumibigat ang dibdib ni Gabo. Hindi siya ang dapat humingi ng tawad. Umiling si Gabo. Hindi Diana, hindi ikaw. Pero ako ang dahilan pagpupumilit ni Diana. Ang mga luha ay humahalo na sa ulan. Ako ang dahilan kung bakit tayo nag-away. Ang selos ko. Sinira tayo ng selos ko. Hindi, sabi ni Gabo, mas matatag ngayon. Ako ang dapat humingi ng tawad. Hinawakan niya ang mga balikat nito. Ang mga ito ay nanginginig sa ginaw at sa pag-iyak. Patawarin mo ako sa mga masasakit na salitang binitiwan ko, sabi niya. Patawarin mo ako dahil hindi kita pinakinggan. Patawarin mo ako dahil sa akin nangyari ang lahat ng ito. Hindi, Gabo, ang aksidente. Hindi lang yun aksidente, Diana. Sigaw ni Gabo, ang boses ay sa wakas ay nabasag na rin. Ang lahat ng sakit at pagsisisi na kinimkim niya sa loob ng maraming buwan ay sumabog. May dahilan kung bakit nangyari yun at kailangan mong malaman. Anong dahilan? Huminga ng malalim si Gabo. Ito na, ang huling sikreto. Ang katotohanang pilit niyang itinago para protektahan ito, ngunit ang katotohanang siya ring sumisira sa kanilang dalawa. Tinitigan niya ito ng diretso sa mga mata. Dahil hindi ako ang nagmamaneho, noong gabing yon, Diana. Nawala ang lahat ng kulay sa mukha ni Diana. Ang tanging maririnig na lang ay ang malakas na buhos ng ulan. Ano? Hindi ako ang nagmamaneho. Ulit ni Gabo, ang bawat salita ay parang isang kutsilyo na itinarak niya sa sarili niyang puso. Ikaw, isang nakakabinging katahimikan ang namagitan sa kanila. Ang ulan ay tila huminto, ang mundo ay tila tumigil sa pag-ikot. Ikaw ang nagmamaneho, sabi ni Gabo, ang boses ay basag na.
Umiyak ka, nag-aaway tayo, nawalan ka ng kontrol sa manibela. Sinubukan kong aguin, pero huli na. Napahawak si Diana sa kanyang ulo, isang matinding kirot. Ang mga pira-pirasong alaala, ang sigawan, ang ulan, ang biglaang liwanag mula sa kasalubong na truck, ang tunog ng nababasag na salamin, lahat ay biglang nagdikit-dikit sa kanyang isipan. Nakita niya, naalala niya, ang kanyang mga kamay sa manibela, ang kanyang paa sa silinyador. Hindi, bulong niya. Hindi totoo yan. Totoo, Diana, sabi ni Gabo, ang mga luha ay malaya nang dumadaloy sa kanyang mukha. At itinago ko yun sa'yo. Pinalabas kong ako ang may kasalanan. Dahil hindi ko kayang makita kang masaktan. Hindi ko kayang madagdagan pa ang bigat na dinadala mo. Patawarin mo ako sa pagsisinungaling ko. Patawarin mo ako. Ang bigat ng katotohanan ay parang isang pader na bumagsak kay Diana. Ang galit niya kay Gabo, ang pagseselos niya, ang pag-alis niya. Lahat ng iyon, ang tunay na may kasalanan, ay siya. Nanghina ang kanyang mga tuhod. Ang kanyang mga biti ay hindi na siya kayang suportahan. Bumagsak siya sa basang kalsada. Ngunit bago pa man tumama ang kanyang katawan sa semento, isang pares ng mga bisig ang sumalo sa kanya. Ang mga bisig ni Gabo. Niyakap siya nito ng mahigpit at sa gitna ng unos, sa gitna ng kanilang mga basag na puso, sa wakas, si Diana ay umiyak. Isang iyak na hindi na dahil sa pagkalito. Isang iyak ng isang taong sa wakas ay nahanap na ang nawawalang piraso ng kanyang sarili, gaano man ito kasakit. Isinubsob niya ang kanyang muka sa dibdib ni Gabo, ang dibdib ng lalaking estranghero sa kanya ilang buwan na ang nakalipas. Ngunit ngayon, ito na ang tanging pamilyar na lugar sa buong mundo. Tumingala siya, ang muka ay basang-basa. Pagkatapos ng lahat ng ito, bulong niya. Paano pa tayo magsisimula ulit? Dinala ni Gabo si Diana pabalik sa bahay. Walang nagsalita habang nasa biyahe. Ang tanging maririnig lang ay ang tunog ng windshield wiper na pilit nililinis ang salamin mula sa walang tigil na ulan at ang mahihinang hikbi ni Diana. Pagdating sa bahay, inalalayan siya ni Gabo, papasok, inabutan ng tuwalya, ipinagtimpla ng mainit na tsaa. Bawat kilos ni Gabo ay puno ng pag-aalaga, walang bahid ng panunumbat, at iyon ang mas lalong nagpahirap sa kalooban ni Diana. Magpahinga ka na muna, mahinang sabi ni Gabo. Tumango lang si Diana at pumasok sa kanyang kuwarto, hindi na sa guest room. Sa sarili niyang kuwarto, ang dating kuwarto nila, naupo siya sa gilid ng kama. Ang isip niya ay blanko, ang bigat ng katotohanan na siya ang may kasalanan sa lahat ay parang isang malaking bato na nakadagan sa kanyang pagkatao. Hindi na siya galit. Hindi na siya nalilito. Ang nararamdaman na lang niya ay isang malawak na kawalan. Kinabukasan, hindi siya lumabas ng kuwarto. Kumatok si Gabo, nag-aalok ng pagkain, pero hindi niya ito pinagbuksan. Kailangan niyang mapag-isa. Kailangan niyang harapin ang bagong estranghero, ang kanyang sarili, ang babaeng nagkamali, ang babaeng muntik nang pumatay sa lalaking pinakamamahal niya. Hapon na nang may kumatok ulit. Sa pagkakataong ito, binuksan niya. Si Sofia. Ang mukha nito ay puno ng pagkukunwaring pag-aalala. Ate, okay ka lang ba? Nag-aalala na kami sa'yo. Tinitigan lang siya ni Diana. Walang emosyon. Bakit ka nagsinungaling, Sofia? Natigilan si Sofia. Anong ibig mong sabihin?
Alam mo kung ano ang ibig kong sabihin, sabi ni Diana. Ang boses ay kalmado ngunit may bigat. Ang tungkol kay kuya mo, ang tungkol sa babae niya. Bakit? Nawala ang pagkukunwari sa mukha ni Sofia, napalitan ito ng pait. Dahil hindi ka nababagay sa kanya, mula nang dumating ka, nagbago si kuya. Ang lahat ng atensyon niya napunta sa'yo. Ako dapat ang reyna ng bahay na ito, hindi ikaw. Hindi na nakipagtalo si Diana. Wala nang silbi. Tumalikod lang siya at isinara ang pinto. Narinig niya ang mga sigaw ni Sofia sa labas, na sinundan ng pag-alis nito. Tapos na ang isang kabanata. Gabi na. Dahan-dahang lumabas si Diana sa kanyang kwarto. Narinig niya ang isang maliit na tunog mula sa kwarto, sa kabilang dulo ng pasilyo. Ang kwarto ni Leo. Sumilip siya sa medyo bukas na pinto. Nakita niya si Leo, mahimbing na natutulog sa kanyang kama. Ang maliit nitong dibdib ay marahang tumataas at bumababa. Ang mukha nito ay napakapayapa. Dahan-dahan, lumapit si Diana. Naupo siya sa sahig sa tabi ng kama. Pinanood niya ang kanyang anak na matulog. Sa loob ng maraming buwan, tiningnan niya ang batang ito bilang isang estranghero. Isang responsibilidad na hindi niya matandaan. Ngunit ngayon, habang tinitingnan niya ang inosenteng mukha nito, isang damdamin ang unti-unting gumapang sa kanyang puso. Isang damdaming hindi nagmula sa alaala, kundi mula sa isang bagay na mas malalim. Isang bagay na likas, pagmamahal. Dahan-dahan inabot niya ang kanyang kamay at hinaplos ang malambot na pisngi ng bata. Sa kanyang pagdampi, gumalaw si Leo sa kanyang pagkakatulog at hinawakan ang kanyang daliri, hindi ito binibitawan. Sa sandaling iyon, isang bagay ang luminaw sa isipan ni Diana. Hindi na mahalaga kung sino siya dati. Ang mahalaga ay kung sino siya ang ngayon. At ngayon, siya ay isang ina. Tumayo siya at dahan-dahang lumabas ng kwarto. Naglakad siya papunta sa opisina ni Gabo. Bukas ang pinto. Nakita niya ito, nakaupo sa isang silya, nakasandal sa mesa, tulog na tulog. Ang mukha nito ay pagod na pagod. Sa tabi nito ay isang malamig ng tasa ng kape. Halatang hindi ito natulog buong gabi, binabantayan siya. Kumuha si Diana ng isang kumot mula sa kalapit na sofa. Dahan-dahan, maingat na hindi ito magising, ikinumot niya ito kay Gabo. Habang tinitingnan niya ang natutulog na mukha ng kanyang asawa, naintindihan na niya. Ang pag-ibig ay hindi lang isang alaala na nawala. Ito ay isang desisyon na kailangan niyang gawin. Kinabukasan, maagang nagising si Gabo. Masakit ang kanyang likod mula sa pagkakaupo. Ang unang pumasok sa isip niya ay si Diana. Dali-dali siyang tumayo at pumunta sa kwarto nito. Kumatok siya, walang sumagot. Kumatok siya ulit. Pinihit niya ang doorknob, hindi nakalock. Pagbukas niya, ang nakita niya ay isang maayos na kama, isang kwartong walang tao. Isang pamilyar na takot ang muling bumalot sa kanya. Umalis na naman siya. Iniwan na naman siya. Ngunit paglingon niya sa ibabaw ng mesa sa gitna ng silid, may isang piraso ng papel, isang sulat. Kinuha niya ito, ang sulat kamay ni Diana. Gabo, kailangan ko lang ng panahon para mag-isip, para sa sarili ko. Magkita tayo sa simbahan mamayang hapon. Yung lumang simbahan malapit sa parke, doon tayo mag-uusap. Ang luma at maliit na simbahan ay tahimik. Ang tanging maririnig lang ay ang sariling malakas na pagkabog ng dibdib ni Gabo. Nakaupo siya sa isang bangko sa harap, nakatingin sa altar, naghihintay.
Bawat minutong lumilipas ay parang isang taon. Paano kung hindi siya dumating? Paano kung ito na ang paraan niya ng pamamaalam? Biglang narinig niya ang pagbukas ng malaking pinto sa likuran. Isang anino ang humakbang papasok. Si Diana, nakatayo lang ito roon. Simple lang ang suot, walang kolorete sa muka. Ngunit para kay Gabo, siya ang pinakamagandang babae sa buong mundo. Dahan-dahan, naglakad ito palapit sa kanya. Hindi ito umupo sa tabi niya, kundi humarap sa kanya. Gabo, simula nito. Diana, sagot niya, ang boses ay puno ng kaba. Isang mahabang katahimikan. Nag-isip ako, sabi ni Diana. Buong umaga, sinubukan kong alalahanin ang lahat. Sinubukan kong pilitin ang sarili kong maibalik ang nakaraan. Huminga ito ng malalim. Pero wala, blanko pa rin. Hindi ko naaalala ang unang araw na nagkita tayo. Hindi ko naaalala ang kasal natin. Hindi ko naaalala ang araw na ipinanganak si Leo. Bawat salita ay parang isang suntok sa sikmura ni Gabo. Hindi ko naaalala ang babaeng minahal mo, Gabo. Pagpapatuloy nito, ang mga mata ay nagsisimula ng mamasa. Napayuko si Gabo. Ito na nga. Tapos na. Pero nag-angat siya ng tingin. Gusto kong makilala mo ang babaeng kaharap mo ngayon. Naguluhan si Gabo. Ang babaeng ito, sabi ni Diana, itinuturo ang sarili, ay takot, nalilito, at may malaking kasalanan sa'yo. Pero ang babaeng ito ay nakikita rin kung gaano ka kabuting tao. Nakikita niya kung gaano mo kamahal ang anak natin. At nakikita niya kung gaano mo siya kamahal kahit isa na siyang estranghero. Humakbang si Diana palapit. At sa isang kilos na hindi inaasahan ni Gabo, inilahad nito ang kanyang kamay. Hindi ko maalala kung paano kita minahal noon, sabi ni Diana. Ang boses ay nanginginig, ngunit puno ng determinasyon. Pero alam ko na nagsisimula na akong mahalin ang lalaking nasa harap ko ngayon. Nakatitig lang si Gabo sa kamay nito. Pagkatapos ay sa mga mata nito, nakita niya roon ang katotohanan. Ang pagpili. Dahan-dahan, itinaas niya ang kanyang kamay at hinawakan ang dahan-dahan, itinaas niya ang kanyang kamay at hinawakan ang kamay nito. Ang init, ang pamilyar na init. Ako si Diana. Sabi nito, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. At handa na akong mahalin ka ulit. Isang luha ang pumatak mula sa mata ni Gabo. Ngunit hindi na ito luha ng kalungkutan, isang luha ng purong kaligayahan. Hinila niya ito palapit at niyakap ng mahigpit. Ang yakap na matagal na niyang inaasam. Ang yakap na nagsasabing, "Welcome back." Kahit hindi na ito ang dating Diana. Dahil ang babaeng kayakap niya ngayon, ang babaeng pumili sa kanya ay mas matapang pa. Makalipas ang 2 taon, ang mga alaala ni Diana ay hindi na bumalik. May mga pira-pirasong imahe paminsan-minsan, isang pamilyar na amoy, isang pamilyar na kanta, ngunit ang malaking bahagi ng kanyang nakaraan ay nanatiling isang blankong pahina. Ngunit hindi na niya ito hinahanap, hindi na niya ito pinipilit, dahil din abala na siya sa paglikha ng mga bago. Isang maaraw na Sabado, nasa isang beach sila. Si Gabo ay abala sa paggawa ng isang sandcastle, kasama ang ngayon ay 7 taong gulang na si Leo. Ang tawa ng mag-ama ay masayang umalingaw-ngaw sa hangin. Nakatayo si Diana sa may dalampasigan, hawak ang isang kamera. Kinukunan niya sila ng litrato. "Mommy, picture!" Sigaw ni Leo kumakaway.
Ngumiti si Diana at kinunan sila. Isa pang alaala para sa kanilang koleksyon. Nang gabing iyon, pagkatapos matulog ni Leo, naupo sila ni Gabo sa kanilang sala. Sa ibabaw ng kanilang coffee table, may isang makapal at bagong photo album. Ang takip nito ay simple lang, nakasulat sa magandang calligraphy. Ang ating kuwento, ikalawang yugto. Binuksan nila ito. Ang mga pahina ay puno ng mga litrato mula sa nakalipas na 2 taon. Mga litrato nila sa parke, sa zoo, sa birthday party ni Leo. Naaalala mo ba ito? Tanong ni Gabo. Itinuturo ang isang litrato kung saan pareho silang puno ng icing sa mukha. Oo naman, tawa ni Diana. Yan yung araw na sinubukan mong mag-bake ng cake para sa akin at halos masunog ang buong kusina. At least masarap, pagdepensa ni Gabo. Dumating sila sa isang pahina na may isang litrato lang sa gitna, isang medyo malabong selfie. Kuha ito sa loob ng lumang simbahan, ang unang litrato nila sa kanilang ikalawang buhay. Hinaplos ni Diana ang litrato. Ang bilis ng panahon, no? Oo, sabi ni Gabo, inakbayan siya. Pero ang mahalaga, magkasama tayo. Isinara ni Diana ang album. Tumingin siya sa kanyang asawa. Gabo, masaya ako, sabi niya. Kahit hindi ko naaalala ang lahat, masaya ako sa kung sino ako ngayon, sa kung sino tayo ngayon. Ngumiti si Gabo at hinalikan siya sa noo. Ako rin, mahal, ako rin. Hindi na mahalaga ang nakaraan. Hindi na mahalaga ang mga nawalang alaala. Ang tanging mahalaga ay ang ngayon. Ang bawat bagong umaga, ang bawat bagong tawa, ang bawat bagong litratong idinidikit nila sa kanilang aklat. Dahil ang pag-ibig, naintindihan na ni Diana, ay hindi isang bagay na inaalala lang. Ito ay isang bagay na ginagawa araw-araw. At sa bawat bagong araw, pinipili nilang pareho na isulat ang kanilang kwento. Hindi para balikan ang nakaraan, kundi para buuin ang isang kinabukasang puno ng mga alaalang sulit na ingatan.